tahimik na paglalakbay ni Roger Calvin mula sa ginintuang panahon ng pelikula hanggang sa pribadong buhay sa pabago-bagong tanawin ng industriya ng pelikulang Pilipino. May mga bituing sumisikat ng may maningning na liwanag, nag-iiwan ng hindi malilimutang marka, at pagkatapos ay pinipili ang landas patungo sa isang mas tahimik na pamumuhay. Isa sa mga natatanging personalidad na ito ay si Roger Calvin, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng salitang matinee idol noong dekada 60. Para sa isang bagong henerasyon ng mga manonood, ang kanyang pangalan ay maaaring umalingaw-ngaw lamang sa isang panandaliang pagganap sa modernong teleserye. Subalit, ang kanyang pagbabalik tanaw sa seryang FPPJs, ang probinsyano noong 2019, ay nagsilbing paalala sa isang karerang minsang humubog sa imahinasyon ng publiko at sa isang buhay na piniling ilayo sa matinding sikat ng tanghalan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang salaysay ng kasikatan, kundi isang malalim na pag-aaral sa personal na pagpapasya, pagbabago, at ang paghahanap ng kahulugan sa labas ng daigdig ng showbiz. Pagsibol ng isang bituin, ang pagpasok sa Lee Productions. Bago pa man sumabak sa kumikinang na daigdig ng pelikula, ang landas ni Roger Calvin ay nagsimula sa larangan ng pagmomodelo. Nagsilbi siyang isang part-time model para sa Topper's Haberdashery, isang trabahong nagbigay daan upang mahasa ang kanyang tikas at kumpiyansa sa harap ng lente. Mga katangiang sa kalaunan ay magiging mahalagang puhunan niya sa pag-arte. Ang kanyang angking karisma at kaakit-akit na anyo ay hindi nagtagal na napansin ng mga taga-industriya. Ang pinto ng showbiz ay tuluyang nagbukas para sa kanya nang siya ay madiskubre ng Leia Productions, isa sa mga nangungunang film studio noong panahong iyon. Noong 1966, ipinakilala siya sa pelikulang Manang Biday. Sa kanyang kauna-unahang proyekto, agad siyang ipinares sa isa sa mga reyna ng pelikulang Pilipino, si Amalia Fuentes. Ang kanilang tambalan ay hindi lamang naging mabisa sa takilya, kundi nagbunga rin ng isang matibay na pagkakaibigan na lumampas pa sa mga set ng pelikula. Ang pakikipagtrabaho sa isang veteranang tulad ni Fuentes ay nagbigay kay Calvin ng mahalagang karanasan at gabay sa kanyang mga unang hakbang sa industriya. Ang ipinamalas niyang natural na talento sa pag-arte sa Manang Biday ay agad na kinilala ng pamunuan ng Leia Productions. Hindi na pinalampas ng studio ang pagkakataon at agad siyang ginawaran ng isang kontrata na formal na nagluklok sa kanya bilang isa sa kanilang mga contract star. Ang pagiging contract star noong dekada 60 ay nangangahulugan ng seguridad sa karera. Ito ay isang testamento sa tiwala ng isang malaking produksyon sa potensyal ng isang artista na maging isang pangunahing bituin. Para kay Roger Calvin, ito ang simula ng isang mabilis at maningning na pag-akyat sa tugatog ng kasikatan. Ang tugatog ng karera, isang prolipikong filmografiya. Matapos ang kanyang matagumpay na pasinaya, naging walang tigil ang pagdating ng mga proyekto para kay Roger Calvin. Ang mga huling taon ng dekada 60 ay naging saksi sa kanyang pagiging isa sa mga pinakaabalang aktor ng kanyang henerasyon. Ang kanyang filmografiya sa loob lamang ng maikling panahon ay isang malinaw na patunay sa kanyang kasikatan at sa tiwala ng Leia Productions sa kanyang kakayahang magdala ng pelikula. Noong 1966 kasunod ng Manang Biday, sunod-sunod siyang lumabas sa mga pelikulang sumasalamin sa kultura ng kabataan noong panahong iyon, tulad ng Hala Hala Jerk at Shake Baby Shake. Ipinakita rin niya ang kanyang kakayahan sa drama at pantasya sa Miranda. Ang lagalag na Sirena, ang taong 1967 ay lalo pang nagpatibay sa kanyang estado bilang isang leading man. Kabilang sa kanyang mga proyekto sa taong ito ang kwatang A Star is Born, Nag-aapoy na Dambana, Las Vegas ay Go-Go, at Kaibigan kong Santo Niño. Ang mga pelikulang ito ay nagpakita ng kanyang versatility, mula sa mga magagaang na musikal hanggang sa mga seryosong drama. Nagpatuloy ang kanyang walang humpay na pagtatrabaho hanggang sa mga sumunod na taon. Noong 1968, pinagbidahan niya ang salamisim Buhay Bumbero at Artista, Ang Aking Asawa. Sinundan ito ng Bawat Saglit, Kaligayahan at The Musical Giant noong 1969. Pagsapit ng 1970, kabilang sa kanyang mga nagawa ang Magic Makinilya, Devil Woman, at The Grass Widow. At noong 1971,
Lumabas siya sa Inday My Funny Girl at si Alicia at ang hippie. Sa kanyang paglalakbay sa industriya, nagkaroon siya ng pagkakataong makatrabaho ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa pelikulang Pilipino. Nakasama niya sa iba't ibang proyekto ang mga haligi ng industriya tulad nina Joseph Estrada at Jess Lapid Sr. at mga premyadong aktres gaya nina Divina Valencia, Marlene Dowden at Jin Young. Ang pakikisalamuha at pakikipagtrabaho sa mga veteranong ito ay nagsilbing inspirasyon para kay Calvin upang lalo pang pagbutihin ang kanyang sining. Ang bawat pelikula ay naging isang aral at ang bawat eksena ay isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang lugar sa industriya. Minahal siya ng kanyang mga tagahanga hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan, kundi dahil sa dedikasyon na kanyang ipinapakita sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Ang pagpapasya, pagtalikod sa kasikatan, sa panahong nasa rurok ng tagumpay si Roger Calvin, isang malaking pagbabago ang naganap sa tanawin ng pelikulang Pilipino. Ito ang panahon kung kailan nagsimulang lumaganap ang mga pelikulang may mas mapangahas na tema na kalaunay nakilala bilang bomba films. Ang pagbabagong ito sa panlasa ng manonood at sa direksyon ng mga produksyon ay nagdulot ng pag-aalangan sa maraming artista ng mas konserbatibong panahon, kabilang na si Calvin. Bilang isang matinee idol na ang imahe ay nakaugat sa mga romantikong pelikula at magagaang na tema, ang bagong kalakaran ay isang bagay na hindi niya niyakap. Sa gitna ng kanyang kasikatan, gumawa siya ng isang napakabigat na desisyon. Ang pansamantalang iwan ang showbiz at magtungo sa Estados Unidos. Ang paunang plano ay simple lamang, ang magpahinga, magbakasyon, at lumayo muna sa liwanag ng kamera at sa ingay ng industriya. Ito sana ay isang pansamantalang pagtakas mula sa mga pressure ng kanyang propesyon. Subalit, habang lumilipas ang panahon sa Amerika, ang pansamantalang bakasyon ay nagsimulang magkaroon ng anyo ng isang permanenteng pagbabago. Sa paglipas ng mga buwan, natuklasan ni Calvin ang isang uri ng kapayapaan at normalidad na matagal nang nawala sa kanyang buhay sa Pilipinas. Dito, siya ay hindi isang bituin na tinitingala, kundi isang ordinaryong individual na may kalayaang bumuo ng isang bagong buhay. Kalaunan, ang planong magpahinga ay naging isang matatag na kapasyahang subukan ang kanyang kapalaran sa isang bagong bansa, malayo sa daigdig na kanyang kinagisnan. Ang desisyong ito, na ginawa sa kasagsagan ng kanyang karera, ay isang pambihirang hakbang na nagpakita ng kanyang paninindigan at ng kanyang pagnanais para sa isang naiibang uri ng buhay. Isang bagong kabanata sa Amerika, pagyakap sa pribadong buhay. Ang paglipat sa Estados Unidos ay nangahulugan ng isang radikal na pagbabago para kay Roger Calvin. Mula sa pagiging isang hinahanga ang aktor, isinantabi niya ang kanyang celebrity status at niyakap ang buhay ng isang karaniwang mamamayan. Sa New York nga hindi siya nag-atubiling pumasok sa mga trabahong malayo sa kanyang nakasanayan. Nagtrabaho siya bilang isang teller sa isang bangko, isang posisyong nangangailangan ng tiyaga at atensyon sa detalye. Kasabay nito, tumanggap din siya ng trabaho bilang isang assistant sa isang advertising firm, kung saan muli niyang nagamit ang kanyang pagiging malikhain sa isang corporate setting. Ang kanyang pagnanais na matuto ay hindi natapos sa karanasan sa trabaho. Nagpasya siyang bumalik sa pag-aaral at nag-enroll sa New York University, NYU, isa sa mga prestihiyosong universidad sa mundo. Sa loob ng 2 taon, pinag-aralan niya ang graphic arts, isang larangang nagpapahintulot sa kanyang galugarin ang kanyang biswal na sining. Hindi nasiyahan dito, kumuha rin siya ng mga kurso sa filmmaking. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na indikasyon na bagamat tinalikuran niya ang pag-arte, ang kanyang pagmamahal at interes sa mundo ng pelikula ay nanatili. Ngayon, mula sa perspektibo ng isang mag-aaral at manlilikha sa likod ng kamera. Sa panahong ito rin ng kanyang buhay sa New York niya, nakilala si Dr. Delia Santos, isang Pilipinang psychiatrist. Ang kanilang pagkikilala ay humantong sa isang malalim na pagkakaibigan na di naglaon ay namulaklak sa isang matatag na pag-iibigan. Noong ika-4 ng Mayo, 1973, sa makasaysayang St. Patrick's Cathedral, ipinag-isa nila ang kanilang mga puso sa isang kasal. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng isang anak na babae, si Cher, na isinilang makalipas ang 1 taon.
Ang pagbuo ng sariling pamilya ang tuluyang nagkumpleto sa kanyang transisyon mula sa pagiging isang pampublikong figura tungo sa pagiging isang pribadong individual, isang asawa, at isang ama. Huling sulyap at tuluyang pamamaalam. Bagamat nakabase na sa Amerika, nanatili pa rin ang koneksyon ni Roger Calvin sa Pilipinas. Sa isang panandaliang pagbabakasyon sa bansa, muli siyang napasabak sa pag-arte. Noong 1975, lumabas siya sa pelikulang Sa Lupa ang Langit at Impyerno. Sinundan ito ng isa pang proyekto noong 1976, ang Circle at Circle. Ang mga pelikulang ito ay nagsilbing huling sulyap para sa kanyang mga tagahanga. Isang maikling pagbabalik na nagbigay sa kanila ng pagkakataong muli siyang mapanood sa malaking tabing. Gayunpaman, ang mga proyektong ito ay hindi hudyat ng isang permanenteng pagbabalik. Sa halip, nagsilbi itong isang formal na pagtatapos sa kanyang karera. Matapos ang dalawang pelikulang ito, tuluyan nang nagpasya si Roger Calvin na magretiro sa pag-aartista. Ang kanyang prioridad ay ang kanyang pamilya at ang tahimik na buhay na kanilang itinatag sa Amerika. Ang desisyon ay pinal at hindi na nabago. Ang kortina ay tuluyan nang nagsara para sa kanyang karera bilang isa sa mga pinakasikat na bituin ng dekada 60. Buhay pagkatapos ng tanghalan, pamilya, paglalakbay at pamana. Sa kanyang pagre-retiro, natagpuan ni Roger Calvin ang isang uri ng kaligayahan na malayo sa intriga at komplikasyon ng showbiz. Kasama ang kanyang asawang si Delia at anak na si Cher, namuhay sila ng isang simple at pribadong buhay. Ang kanilang anak ay lumaki at nagtagumpay sa sarili nitong larangan. At kalaunan ay nakilala bilang isang respetadong journalist sa Los Angeles. Ang tagumpay ng kanyang anak ay naging isa sa mga pinakamalaking ipinagmamalaki ni Roger, isang katuparan na higit pa sa anumang tropeyo o pagkilala na kanyang natanggap bilang artista. Noong 1974, isang malaking pagsubok ang dumating sa kanilang pamilya nang pumanaw si Delia dahil sa sakit na kanser. Ang pagkawala ng kanyang kabiyak ay nag-iwan ng malaking puwang sa buhay ng mag-amang Roger at Cher. Sa kabila ng kalungkutan, pinili ng veteranong aktor na harapin ang buhay ng may positibong pananaw. Mas binigyan niya ng pansin ang kanyang kalusugan na naging susi sa kanyang nananatiling malakas na pangangatawan sa paglipas ng mga taon. Nagsimula rin siyang maglakbay sa iba't ibang bansa, isang tradisyon na kanyang ginagawa tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. Ang mga paglalakbay na ito ay naging kanyang personal na regalo sa sarili. Isang paraan upang ipagdiwang ang buhay at makakita ng mga bagong lugar at kultura. Sa kasalukuyan, sa edad na 75, si Roger Calvin ay nananatiling malusog at aktibo. Patuloy siyang naninirahan sa Amerika, kung saan mayroon siyang isang 3-bedroom condominium sa New York. Sa kabila ng paninirahan sa ibang bansa, hindi niya tinalikuran ang kanyang mga ugat sa Pilipinas. Nagmamay-ari siya ng isang bahay sa kanyang bayang Sinilangan sa Florida Blanca, Pampanga, at isang condominium unit sa Wakwak, Mandaluyong City, na kanyang tinutuluyan sa tuwing siya ay nagbabakasyon sa bansa. Ang mga ari-ariang ito ay simbolo ng isang buhay na mahusay na napamahalaan, isang patunay ng kanyang pagsisikap sa loob at labas ng showbiz. Konklusyon, ang pamana ng isang matinee idol. Noong 2019, halos 5 dekada matapos siyang unang sumikat, muling nasilayan si Roger Calvin ng mga Pilipinong manonood sa kanyang natatanging pagganap bilang si Lolo Doming sa seryeng FPJs ang Probinsyano. Bagamat maikli, ang kanyang paglabas ay nag-iwan ng malaking epekto para sa mga nakatatandang henerasyon. Ito ay isang nostalhikong pagbabalik ng isang minamahal na idolo. Para sa mga mas bata, ito ay isang pagpapakilala sa isang aktor na may malalim na kasaysayan sa industriya. Maikli man ang panahong inilagi ni Roger Calvin sa industriya ng pelikula kung ihahambing sa iba, ang kanyang naging kontribusyon ay hindi matatawaran. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino, isang simbolo ng isang ginintuang panahon kung kailan ang mga bituin ay hinuhubog ng talento, karisma at profesionalismo. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon, hindi lamang bilang isang matagumpay na artista, kundi bilang isang taong
Nagkaroon ng lakas ng loob na piliin ang sariling landas, na unahin ang personal na kaligayahan at pamilya kaysa sa walang hanggang kasikatan. Si Roger Calvin ay mananatili sa alaala ng industriya, hindi lamang bilang ang nagagwapuhang leading man ng dekada 60, kundi bilang isang bituin na matapang na pinili ang liwanag ng isang tahimik at makabuluhang buhay.